Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Today's video, gagawa tayo ng basic review dito sa bagong Honda ADB 160. Tara guys. Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to a place too far away. All those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. If the only one who's gone will be there for me to say, we'll come back to the Ngayon naman guys, magsa-sound check tayo. Pakinggan natin kung ano yung tunog niya. Ayan guys, yung kanyang cold start. Yung sinasabi nila medyo ma-vibrate nga daw sa unang ano, pero pagka mainit na mawawala naman yan. Medyo kanina medyo papalpal unang start mo dahil sa umaga. Ayun, mapapansin nyo ma-vibrate talaga, pero pag nag-init na siya, umalo na sa mga 30. Kaya yung temperature niya yan 31 degree, medyo pino na siya guys. Ayan yung tunog niya pag nakaminor. Ito na guys yung pinaka specs ng scooter na to. Gumagamit ng ADB ng 157cc displacement, liquid cool, 4 valve, 4 stroke, single overhead cam, fuel injected, CVT tranny with ESP plus engine na may sipa na 15.8 horsepower at 8,500 RPM at may maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. Ang fuel tank capacity naman niya is 8.1 liter na may bigat na 133 kg. At mabibili nyo to sa halagang 166,900 pesos. Mas tumaas guys, unlike dati na 164,000. Ngayon guys, punta naman tayo sa kanyang stylish looks, yung kanyang design. At mapapansin nyo yung kanyang kulay, yung paint niya is matte color na. Ayan, wala siya masyadong decals or sticker na nakakabit compare sa mga dating naunang ADB like ADB 150
maliban lamang dito sa kanyang emblem sa gilid na silver plated na nakalagay na Honda, and then dito sa kanyang likuran is gold plated o bronze na nakalagay is ADB 160. At ang kanyang upuan is two-tone textured na may classic na stitches. Ayan, maganda guys yung kanyang design na upuan na mayroong solid grab bar. May mga ibang kulay pala to guys, itong ADB 160. Merong matte powder black, matte solar red, tsaka itong matte pearl white. Ayan, yung tatlong yun ang pagpipilian nyo guys. Puro matte siya. Ang napansin ko lang dito guys, yung lalo dito sa puti, madali siyang kapitan ng dumi kasi nga matte finish siya. So kailangan meron kayong pantanggal dyan o ini-spray man lang. At unlike sa mga glossy na finish, ito lang ADB 150 is madaling tanggalin yung mga mancha, tsaka hindi siya kapitin talaga, gawa ng madulas glossy, unlike dito sa matte finish ng ADB 160. Yung kanya namang ground clearance guys is 155mm, mas tumaas kaysa dating ADB na 150. Ito naman yung turning signal light nya is LED. Napaka sturdy ng kanyang pagkakagawa. Ayan, talagang gawang Honda guys. Napaka elegante, hindi siya mapalpal, hindi siya maalog. Ayan, yung kanyang headlight, ayan, meron siyang daytime running light at LED na rin. Ayan, at ganun pa rin yung pinaka mukha niya, yung nose na meron ang naiba rito na sticker na Honda selectable torque control. Ayan, then nagkaroon na siya rito, mas lumapat siya guys kumpara dating ADB. Tulad ng dati, keyless entry pa din siya, tulad nito guys. Ayan yung pinaka remote nya, na dati is 3 button, makikita nyo. Ngayon is 2 button na lang guys. Ang operating range nya guys is 2 meters lang. So pagka lumagpas kayo sa higit pa sa 2 meters, eh, hindi na niya madedetect yung remote. Hindi nyo na mapipihit yung ipihitan na yan. Kung kayo naman is nasa mall o maraming motor na hindi nyo makita yung motor nyo kung nasaan sa parking lot, is pindutin nyo lang to guys, itong unang button ng once. Ayun, tutulog na siya. Subukan naman natin ngayon guys yung kanyang anti-theft system. Itong unang button is pindutin nyo lang ng hold. Ayun, may indicator na siya na naka-activate na. Yung makikita nyo yung pula na yan. So try naman natin siyang galawin. Ayun, so tutunog siya ng mga 10 seconds. Ayun, nawala. Ngayon, deactivate naman natin yung kanyang anti-theft system. Ayan, pindutin nyo lang ito yung once, hold. Ayun, so iilaw na siya, pwede nyo na siyang ipihitin. Ayan. Dito naman tayo guys, paano pindutin yung fuel tsaka yung seat. Lubog nyo lang to, then pihitin nyo lang, yan, isa, once, then pwede nyo siyang pindutin itong fuel. Ayun, hydraulic. Then dito, pag tinanggal nyo to, yan, meron siyang lagay dito. Ayan, astig no. Then sa upo naman, ito guys, pindutin nyo lang ito. Ayan. From 28 liters capacity noon sa mga ADB, is ngayon is 30 liters na. Ayan, ganun na siya kalaki guys. Kasya ang full face na helmet at half face. Then meron na siyang, ayan, parang helmet hook. Ayan, magkabila yan guys. Then dito yung pinakalagay niya ng battery. Ayan, kung kayo'y nalobat, ayan, dyan nyo lang siya pupuntahan. Then meron na siya rito mga tools, basic tools. Dito naman is makikita nyo yung pinaka lead cover. Ayan, ganito lang ang pagtanggal niya. Then makikita nyo yung pinaka hexagonal niya. Once na naiwan yung remote o nawala,
at dala niyo yung pinaka tools na kasama ng remote na binigay sa inyo ng dealer, is magagamit nyo. Tapos pag napihit nyo na yan, is mapipihit nyo na to guys. Nga lang guys, pwedeng nakawin to, madali lang siyang nakawin sa mga parking lot. So gawin nyo na lang, bumili na lang kayo ng cover para dito. Pinabibili naman yung cover na yun sa mga online sa Shopee. Dito naman sa left side niya guys, makikita nyo yung parang pinaka box. Ito yung compartment. Ayan. Hindi naman siya ganun kalaki yan. Kasi naman yung isang cellphone siguro dyan guys. And then meron siyang kabitan ng USB charger. Yan. Siguro fast charger to. Ayan. So ibalik lang natin. Ayan. Dito naman tayo sa rear shock niya na mayroong dual sub tank na ang brand is Showa. Ayan. And then dito sa likod, yung pinaka caliper niya is 1 pot lang na Nissin brand. Ayan. Yung kanyang exhaust, pinaka stock exhaust naman niya is may cover siya ng ganitong plastic na silver plated naman to. Dito naman sa may radiator, ayan, may cover siya na lahat naman is cover na. Then ito is gumagamit sila ng dipstick. Ayan. Hindi tulad dati na parang cover na pero walang sukatan ng oil. Yan, ganun pa din, may tire hugger. So yung iba nagpapalit na mas mahaba guys, para hindi masyadong pasok na pasok yung putik. Dito kasi may tendency talagang magputik yung pinaka-loob niya. Ayan yung pinaka taillight niya, LED na siya guys. Mapapansin nyo na para siyang letter X na pinahaba. Ayan. Napakaganda ng looks niya, ganda ng design guys. Ito guys yung pinaka front wheel nya. Ayan yung pinaka caliper na 2-pot na Nissin. Then yan yung ABS at yung kanyang pinaka disc. Then ito yung pinaka shock nya, silver color. Ayan. Yung gulong nya na may size na 110 by 80 by 14 na ang tatak is federal. Ayan. Ang sports talaga yung design nya guys. And then meron siyang mugs na titanium na size is 14, unlike sa likod na 13 inch lang guys. Dito naman sa likod na gulong is may sukat na 130 by 70 by 13. Ayan, ganun din ang kulay nya na titanium. Dito naman sa kanyang mga brake system guys is Nissin pa din. Dito naman sa right, ayan, Nissin pa din. Sa left switch niya is ito yung high and low ng headlight, busina, tsaka yung signal light niya. And then dito sa kanyang right side, yung idling stop. Yan. Pagka ginamit nyo, inon nyo, is mamamatay siya in 3 seconds. Then ito yung hazard niya, yung push button niya. Yung kanyang manibela is titanium brown na. Yan. Napakaganda ng looks, bagay na bagay sa kanyang body na kulay puti, black and white. And then ito, maganda tong design nito guys, kasi hindi na maarawan itong ating panel. Para siyang may cover dito guys. Paano ba gamitin tong idling stop guys? Yan, naka off po yan, wala kayong makikita ng ilaw. Ngayon pindutin nyo lang siya, ito yan, yan, nag-ilaw na siya guys. Once na na-activate yun at kayo bumibiyahe, once na mapadaan kayo sa stoplight o tumigil kayo ng 3 seconds, is kusa na siya mamamatay. And then once na pinihit nyo to, yung kanyang silindidor, is automatic na tatakbo ulit kayo. And guys, ito yung pinaka toggle nya. At mapapansin nyo naka-open lang siya. Pwedeng maulanan or pwedeng mainitan. Kaya kung ako sa inyo, may nabibili namang cover dyan sa online din, sa Shopee. Nasa 100 plus lang yun, para safe naman yung switch nyo. Naman tayo sa kanyang pinaka panel gauge guys. Dito sa left side is makikita nyo yung RPM indicator, yung speedometer. Dito naman sa taas is yung kanyang orasan. Dito sa kanyang right side sa taas is yung temperature, yung fuel consumption per liter, yung odo nya, yung mileage na tinakbo nyo. Then makikita nyo ito yung pinaka toggle switch nya. Ayan, babaan nyo lang yan and lilipat na siya guys.
dito naman tayo sa temperature. Pindutin nyo lang to. Ayan, makikita nyo yung pinaka voltmeter nya. Ayan. Then dito sa pangalawa, ayan, average consumption per liter. Ayan. And dito yung auto nya, yung trip A, trip B, pwede yung HSTC, pwede nyo siyang iset. Ayan. Ito guys, yung mapapansin nyo nakakilo na yung pinaka indicator ng traction control. At dito naman yung ABS. Then dito yung mga ibang indicator like idling stop. Ayan. Tsaka yung kanyang in-check engine. Dito naman sa water tank once na medyo mainit na o mag-overheat. At ito naman yung sensor na susian tsaka ng remote. So yun lang guys, sana nakatulong yung videos natin, yung basic review dito sa Honda ADB 160. At next video natin is gagamitin natin siya sa highway. O maganda ba yung kanyang handling, kanyang arangkada. So paki-subscribe na lang po at paki-hit na rin yung ating notification bell para updated kayo sa videos na gagawin. Salamat mga ka-ADB, ride safe!